Sigurado akong magiging malungkot kayo kapag narinig nyo na nga yung mga sasabihin ko sa video ko na to, pero alam kong magiging masaya din kayo kapag sinabi ko nga yung dahilan kung bakit ko gagawin ito. Alam nyo naman po yung mga nangyari nitong mga huling araw, kaya wag nyo na pong hanapin si Angel at si Angelica dito sa video ko na to. Maglilinis lang po pala ako ngayon dito sa paligid ng kubo at syempre lilinisin ko na rin yung buong kubo dahil baka sa mga susunod kong video ay hindi nyo na nga makita yung kubo natin. Alam nyo naman po na itong bukid na to ay binabantayan lang namin ni Papa at hindi namin ito sarili. Nung nakaraang araw nga po pala ay nag-usap nga kami ni Papa at nabanggit niya nga sa akin na aalis na nga raw siya dito dahil may bagong lupa nga raw siyang titirahan. Syempre dahil wala na si Angelica at si Angel na itinuring kong mga anak, di ko na rin sila makakasama dito sa kubo sa araw-araw. Kaya syempre sino bang matitira dito kundi ako na lang na naman ulit. Alam ko nakasanayan nyo na napapanood akong mag-isa lang ako sa mga ginagawa kong content, yung mga nagagarden ako, naglilinis ako sa paligid, dito sa bukid. Alam kong mamimiss nyo lahat ng nakasanayan yung panoorin sa akin dito sa mga ginagawa kong content. At alam ko rin na mahihirapan din kayo mag-adjust kapag nga naiba yung content ko. Pero sa ngayon, kailangan ko muna itong gawin at piliin para na rin sa katahimikan ko at para na rin makapag-focus ako sa kung anong mga ginagawa ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Totoo pala talaga na ang hirap tumira sa lupa na hindi mo sarili. Gustuhin ka man ng may-ari at masaya man sa'yo yung may-ari na ikaw yung bantay ng lupa nila, marami pa rin ibang tao ang pilit na sisiraan ka at hihilain ka, makaalis ka lang sa lupang ito. Sobrang nakakalungkot lang dahil sa kabila ng lahat ng video na napanood nyo sa vlog ko kasama ang kubo na to, at sa lupang ito merong napakalaking problema at hindi matapos-tapos na problema simula nung lumipat ako dito. Naisip ko na lang na siguro ganun nga talaga kapag wala tayong right sa isang lugar na tinitirahan natin. Kumbaga maraming pwedeng makialam sa atin. Sobrang hirap lang din kasi talaga na habang tinutupad mo yung mga pinapangarap mo ay mayroong problema na hindi matapos-tapos na kaguluhan. Kaya sa ngayon pipiliin ko na lang pakawalan yung mga bagay na nagiging sanhi ng inggit nila sa atin at pagkapuot. Baka sa mga susunod na araw hindi nyo na nga makita itong kubo sa vlog ko at pati na rin itong lugar na to. Ayusin ko lang lahat ng meron ako dito at aalis na nga ako tapos mangungupahan na nga lang muna ako sa ngayon. Sa totoo lang napakahirap mag-umpisa pero syempre dahil may pangarap tayo kailangan natin kayanin kahit gaano man ito kahirap. Lalo na at marami pa tayong gustong patunayan sa mga taong hindi naniniwala sa atin. Sigurado ako maraming magtatanong kapag umalis na nga ako kung paano na nga daw itong kubo natin. Syempre dahil napamahal na rin tayo dito kaya hindi rin natin pababayaan na maiwan lang ito dito. Kaso lang dahil wala pa akong sariling lupa kaya wala din naman akong paglilipatan nito. Kaya sa ngayon naghahanap po ako ng pwedeng mapagkatiwalaan at yung siguradong maalaga din sa ganitong bahay kubo. Naghahanap po ako ng gustong bumili sa bahay kubo ko na to para naman kahit papano may pandagdag po ako sa ipon ko para makabili po ako ng lupang pinapangarap ko. Sobrang nakakalungkot lang, naalala ko lang din kasi nung bago ibinigay sa akin to ng isa sa mga humahanga sa akin, nang sabi niya sa akin tanggapin ko raw itong kubo na to at isipin ko na bunga rin ito ng pinagpaguran ko at dahil sa pagsusumikap ko. Nakita niya yung hirap na pinagdaanan ko nun kaya sabi niya naman ay deserve ko rin itong kubo. Nakakalungkot man pero sa kabilang banda ay masaya pa rin ako dahil kung mabebenta ko tong kubo na to at kung maipandadagdag ko sa pambili ko ng sarili kong lupa, nandun pa rin yung pag-aalaga at pag-appreciate ko sa kubo na to. At least mas magiging maganda yung kalalabasan kung maibili ko man ng sarili ko ng lupa. Syempre alam naman natin na itong kubo ay paglipas ng mahabang panahon mabubulok at mabubulok din ito, pero alam nyo naman kapag lupa ang nabili natin panghabang buhay na yun. Huwag kayong mag-alala, alam ko naman po na sobrang mamimiss nyo rin itong kubo sa vlog ko. Dahil pag nakabili naman ako ng sarili ko ng lupa ay magpaplano ulit ako na makabili or makapagpagawa ng ganitong kubo ulit. Tulad nga ng sabi ko dati, saan man ako makarating ganitong bahay pa rin ang gusto ko at pipiliin ko. Dahil alam nyo naman, simpleng buhay lang din talaga ang gusto ko. Yung kahit ganito lang kasimple yung bahay basta masaya at nagkakaintindihan yung mga nakatira, okay na yun sa akin. Para sa akin hindi naman importante yung malaki at magarbong bahay. Importante sa akin ay yung meron akong peace of mind. Yung malaya akong kumilos, malaya ako sa lahat ng gusto kong gawin, yung komportable ako at hindi limitado lahat ng kilos ko. Napakasaya ko pala ngayon dahil ngayon na nga ako makakapag-harvest ng itlog ng mga alaga kong manok. Tamang-tama, ito na yung mga panahon na kailangan kong magtipid. Di ko na kailangan bumili ng itlog. Tama talaga yung desisyon ko na mag-alaga ako ng mga hayop. Para kung sakali man na magipit ako, sila talagang makakatulong sa akin. Napakalaking tulong na rin nito, lalo na ngayon at napakamahal na rin ng itlog sa tindahan. Ayan at naka-harvest nga ako ng 12. Malaking tulong na ito. Thank you Lord sa lahat ng blessing.